I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Everyone, hello universe, it's me again. Ayan mga kababayan, mayroon tayong good news At ito maganda ito kasi ang gusto talaga ng karamihan, itong ICI ay ila-live dapat. Pero marami din ang nagsabi na mas maganda yung hindi i-live. So, well, kung ano po ang saloobin ng ICI, di doon tayo, no? So, dahil dito mga kababayan, kanina kasi sa Senate hearing ng Human Rights, at tungkol dito po sa kapangyarihan po ng ICI, hindi ko, correct me if I'm wrong mga kababayan, na para sa akin, sa nakikita ko, in my own lang dapat dagdagan yung kanilang kapangyarihan. Kung napanood nyo po yung live kanina na sa Senate hearing dito sa Human Rights, dahil nandoon kanina yung ICI at saka yung mga retired justice, lalo na po yung dating Senate President Drilon, nandoon din po. Nagkaroon po ng debate doon. So, sa madaling salita, nagsalita ito si Chairman Chief Justice Retired Reyes na ila-live stream niya po ang pag-imbestiga no sa mga akusado. Sabi po dito, inihayag ni Independent Commission of Infrastructure ICC Chairman Andre Reyes nitong Miyerkules, October 22, na sisimula ng ICI ang pag-live stream ng mga pagdinig kaugnay sa investigasyon sa mga umano'y irregularidad sa flood control project sa susunod na linggo. Ayan, abangan po natin. Maganda po ito mga kababayan. Siyempre, ang iba naman mas gusto yung kumbaga wag nang ila-live kasi kung sa pro-government na political content creator ng mga vloggers, okay lang, walang problema. Kanya lang, may mga salot na vloggers doon sa mga alipores na impakta. No? Dahil alam po natin, bawat investigasyon, kahit anong klaseng ahensya, ginagaslight nila yung mga mali, kumbaga ginagawa nilang istoryahay ba? Dinadagdagan nila, binabawasan. Kumbaga mayroon silang sariling version na hindi naman po akma doon sa original na totoong balita. Ganun sila kasi para lang makapanira. Siyempre nasa Marcos administration na tayo, very expected yan yung kanilang paninira sa Pangulo. Kaya expected nyo ang paninira sa Pangulong Marcos Jr. Sinasama nila yung mga ahensya. Di ba? Marcos administration tayo So dahil dito maganda ito mga kababayan. For sure, matutuwa kayo. I don't know kung anong magiging komento nyo dito. So, ito. Panoorin nyo yung sinabi ni Chairman. No? Ito. Justice Andres Reyes, you have the floor, sir. Yes, I'd like to thank Senator Pangilinan, Animo, and Senate President Vicente Soto for this invitation. We thank you because our laws, our creation needs more powers, more refinement. Again, I will just echo what you have said earlier, that this thing is outrageous and makes me cry that how can these people get away with 500 billion pesos? It is our inspiration to work hard. We are only 39 days old. ICI is only 39 days old. For the last 21 days, we only had 3 lawyers. And now we have some volunteers from the PAO and from the other agencies. But we will try our best to be able to full blast investigation of all this fraud. We don't have the facility and we don't have the rules of procedure,
but we will already shorten the procedure in spite of no rules allowing us. We will now go on live stream next week once we get to be able to have the technical capability with us already. So again, I repeat, we will be doing live stream next week. And thank you po. Thank you, Justice Reyes, and that is welcome news that the ICI will do live streaming of its proceedings. People would like to know the facts of these cases and would like to be updated as to the developments and the progress of the investigation. And a live streaming of the proceedings will definitely address this concern of the public. Thank you very much. So yun mga bes, narinig nyo yung sinabi ni Chairman Reyes ng ICI. Ila-live stream na po ang kanilang pag-iimbestiga. Wow! Magandang balita ito mga bes. So but anyway, kayo, ano po ang sa tingin nyo? Agree ba kayo na i-live streaming yung pag-iimbestiga ng ICI? Siyempre marami po ang may gusto. So kasi pag na-live streaming ito, siyempre makikita mo mga kababayan, yung mga DDS. Kahit sabihin mo, tama yung investigation, masangkot yung mga alipores ng mga kabilang kalye. Siyempre, nandoon pa rin ang mga salot, igagaslight nila yan na, istorya lang yan, para may pantakip, etc. Ganon yung style nila. But anyway, as long as ang ICI ay matatag, hindi nagpapadala sa mga yung mga fake news, sigurado yan i-fake news na naman ng mga salot, mga kababayan, sa mga resulta ng mga investigasyon ng ICI. So abangan po natin, maganda ito, no? So debate kasi ito dahil dito sa Senate Bill 1215, mga kababayan, na correct me if I'm wrong, na dagdagan yung powers ng ICI. So, abangan din po natin ang statement ng ating mahal na Pangulo regarding sa issue na ito. Maganda itong debate, no, ni dating retired Chief Justice Puno at saka dating Senate President Drilon. Tingnan mo itong mga professional, no? Kahit sabihin mo magkasalungat, pero hindi po sila nagbabatuhan ng mga, mga pasaring. Wala. Very professional ang dating. Ang kinagugulat ko lang dito sa hearing na ito kanina, sa debate ng Senate Bill 1215, wala si Marcoleta at saka si Robin Padilla at saka sino pa ba yun? Si Escudero. Wala yung mga Duterte Black, no? So yun mga besa, ulitin natin, ila-live streaming ng ICI ang kanilang investigasyon. Wow, public yan So yun mga bes, kayo na pong balang manghusga kung tama ba na live streaming or mananatiling hindi ila-live o hindi papakita sa publiko. Malalaman na lang natin pag nagpo-post ang ICI sa kanilang mga investigasyon. So yun guys, maraming salamat sa inyong watching. See you again when may next upload. Bye 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 and babus. God bless Philippines.